Wala pa ding humpay ang palitan ng missile sa pagitan ng Iran at ng Israel. Grabe na to. Naway hipuin ng Diyos ang mga leader ng bansa para tuluyan ng matuldukan ang ganitong karahas na mga gawain. Ngayon magpatuloy na tayo sa mga latest developments. This is Arvin Polo TV at simulan na natin. Magsisimula tayo ngayon sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Isang labanan na ngayon ay nasa ika-4 na araw na. Ayon sa mga pinakahuling ulat, nagbabala na si Israel Defense Minister Israel Katz na magbabayad ang mga taga-Tehran para sa mga pag-atake ng Iran laban sa mga mamamayan ng Israel. Aniya, sadya raw na pinupuntirya ng Iran ang mga sibilyan. Simula pa noong Biyernes, 24 na ang kumpirmadong namatay sa Israel dahil sa mga misil ng Iran. 8 sa mga ito ay nasawi lamang mula Linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Pero kung sa Israel ay may 24 na nasawi, mas matindi naman ang pinsala sa Iran. Sabi ng kanilang health ministry, higit sa 220 katao na ang namatay mula sa mga pambobomba ng Israel sa loob ng parehong panahon. Ayon sa militar ng Israel, tinarget nila ang isang command center ng Elite Quds Force ng Iran sa mismong Tehran. Samantala, ang mga Houthi sa Yemen, mga kaalyado ng Iran, ay nagpasabog din ng mga missile patungo sa Israel. Dahilan para magpatunog ng air raid sirens sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinakamatinding tinamaan ay ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Isang lugar na kilala sa pagkakaroon ng malaking oil refinery at pantalan. May kuha rin sa himpapawid ng Jerusalem kung saan makikitang pinasabog ng Israel ang mga banta gamit ang kanilang air defense system. Dahil dito agad na pinayuhan ng mga tao na magtago sa mga ligtas na lugar. Habang nagpapatuloy ang palitan ng mga atake, kinumpirma rin ng Iran na tinamaan ng isang military complex malapit sa kanilang kabisera. Bagamat limitado ang mga video mula sa loob ng Iran dahil hindi pinapayagan ng mga dayuhang mamamahayag doon, lumabas na rin ang ulat na kabilang sa mga napatay ay si Mohammad Kazemi, ang hepe ng intelligence unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Para mas maunawaan ang lawak ng krisis na ito, nakausap ng BBC si Nicholas Houghton, ang dating ambassador ng United Kingdom sa Iran at ngayon ay Director General ng Middle East Association. Tatagalugin ko na lang para pare-parehas nating maunawaan. Good morning. I think we're at a... Ayon kay Ginoong Houghton, nasa isang napakadelikadong punto na tayo ngayon. Simula nang bigla ang atake ng Israel noong Huwebes ng gabi, mabilis na lumala ang sitwasyon. Kung inaasahan ni Prime Minister Netanyahu na agad susuko ang Iran, mukhang malabo iyon. Hindi na ito basta tensyon. Ito'y mabilis nang papunta sa mas malawak na digmaan. Dagdag pa niya, napakahalaga ngayon ng magiging papel ng Estados Unidos, lalo na ang posisyon ni President Donald Trump. Anya, kung paano tutugon ang Amerika sa kaguluhang ito ay makakaapekto sa magiging direksyon ng labanan. Ngayon pa lang, malinaw na may malalim itong epekto sa buong rehiyon. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang posibilidad na gustong hilahin ni Prime Minister Netanyahu ang Estados Unidos na mas direktang makilahok sa labanan. Ngunit ayon sa mga pahayag ni President Donald Trump noon, ayaw nitong masangkot ang Amerika sa mga digmaan sa labas ng bansa. Sa ngayon, limitado lang ang papel ng Amerika. Tumutulong lang sila sa pagtatanggol ng Israel laban sa mga aerial attacks ng Iran. Pero kung sakaling magbago ito at direktang umatake ang Estados Unidos sa Iran, sinabi na ng Iran na pananagutin nila ang Amerika at sa katunayan itinuturing na nila itong kaaway. Kapag lumawak pa ang papel ng Amerika, maaring mas bumilis ang eskalasyon ng digmaan at tiyak mas maraming buhay ang masasalanta sa magkabilang panig. May isa pang posibilidad na pinag-uusapan, ang pagiging mediator ni Vladimir Putin. Pwede nga ba siyang mamagitan sa Iran at Israel? Kung tutuusin, tila hindi ka panipaniwala na si Putin pa ang magiging tagapamagitan, lalo't siya rin ang bumangga sa soberanya ng Ukraine. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, posibleng may papel siyang gampanan. May connection siya kay President Trump at matagal na rin ang ugnayan ng Russia at Iran. Hindi naman talaga malalim ang samahan ng Russia at Iran. Masasabing pansamantala lang ito, dala ng parehong pagka-isolate nila sa pandaigdigang komunidad. Pero nagtutulungan sila sa maraming bagay. Ang tanong, papansinin ba sila ng Israel? Ibang usapan na yon. Balik tayo ngayon sa gitnang silangan. Isa na namang magdamagang pag-atake ang naranasan ng Israel. Ikalawang gabi na ito ng tuloy-tuloy na missile strikes mula Iran.
bilang tugon sa mga atake ng Israel na nagsimula noong Biyernes. Sa buong gabi, umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa iba't ibang lugar. Aktibo ang air defense systems ng Israel pero hindi lahat ng missile ay na-intercept. Isa sa mga tumagos ay tumama mismo sa gusaling ito sa 20 palapag na residential building. Makikita natin ang malaking butas sa pader. Iyan ang mismong impact site ng missile. Malaki rin ang pinsala sa mga kalapit na gusali. Maraming sasakyan ang nadamay sa pagbagsak ng debris. Kausap namin ng ilang residente dito at ramdam ang takot at pagkabigla. Akala nila sapat na ang proteksyong ibinibigay ng Advanced Missile Defense System ng Israel. Pero ngayon iba na ang pakiramdam dahil may mga missile nang tumatagos. Ayon sa mga opisyal, iba-iba raw ang klase ng missile na ginagamit ng Iran. May mga malalakas at mabibigat ang explosive payloads. Kaya ganito kalawak ang pinsalang nakikita natin ngayon. Kaya't paulit-ulit ang babala ng gobyerno, manatiling alerto. Kapag tumunog ang sirena, agad na magtago sa ligtas na lugar. Wala pang kumpirmasyon kung anong target talaga ng Iran sa lugar na ito, pero malinaw na residential area ito. Dahil dito, libo-libong residente ang inilikas. Sa pinakahuling tala, 24 na ang kumpirmadong nasawi sa Israel mula pa noong Biyernes. At kahit mataas ang tiwala ng publiko sa anti-missile system, hindi pa rin ito perpekto. At yan ang dahilan kung bakit gulat ang marami sa naging epekto ng mga pag-atake. Sabi ng mga autoridad, hindi ito panandalian. Ang opensiba ng Israel laban sa Iran ay posibleng tumagal ng ilang linggo. At habang nagpapatuloy ito, hindi malabong masundan pa ng mga pag-atake tulad ng nakita natin ngayong araw. Ayon naman sa Iran, agresyon ang ginawa ng Israel at may karapatan silang ipagtanggol ang kanilang bansa. Kaya habang umiinit pa ang labanan, patuloy pa rin ang babala ng Israel sa kanilang mga mamamayan. Manatiling alerto dahil hindi pa ito tapos. At ngayon naman sa ibang balita, alam mo ba na pinalagan ng Vietnam ang China sa pambubuli nito? Oo, totoo yan. At gumawa ako ng video nitong mga nakaraang araw tungkol dyan at ngayon balikan natin ang video. Vietnam hindi natakot paalisin ng China. We now turn our focus to China's continued display of aggression in the South China Sea. Things seem to be escalating into a dangerous pattern of hostility. Sa panahong ito, hindi na lang basta nananahimik ang Vietnam. Unti-unti na itong lumalaban sa harap ng tumitinding tensyon laban sa China, mula sa dagat sa lupa hanggang sa usaping ekonomiya at diplomasya. Habang patuloy ang pananakot ng China sa South China Sea, ay kapansin-pansin din ang mabilis na paglipat ng Vietnam mula sa pagiging tahimik na bansa tungo sa pagiging aktibo at matatag sa pandaigdigang eksena. Pero bakit biglang naging ganito katapang ang Vietnam? Ano ang nagtulak sa kanila para hamunin ng China? Tara't alamin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyan ay hindi lang sa karagatan umiinit ang tensyon sa pagitan ng Vietnam at China. Pati sa lupa ay ramdam na rin ang matinding sigalot. Nitong nakaraang mga araw ay agad na kumilos ang pamahalaan ng Vietnam upang pigilan ang sunod-sunod na kilos protesta ng mga mamamayan laban sa China. Nagpadala sila ng maraming sundalo at pulis para tiyaking hindi lalala ang sitwasyon. Pero kahit may ganitong seguridad ay hindi pa rin nawala ang galit ng tao. Sa lungsod ng Ho Chi Minh ay may ilang foreign factories ang sinunog at nilooban. Isang palatandaan na matagal nang naipon ang sama ng loob ng mga Vietnamese sa mga ginagawa ng Beijing. Habang lumalalim ang alitan ay unti-unti na ring nagbabago ang galaw ng Vietnam. Sa halip na manahimik tulad ng dati ay nagsisimula na itong magsalita at kumilos ng mas matapang. Isa sa mga palatandaan nito ay ang pagbili ng Vietnam ng mga F-16 fighter jets mula sa Amerika. Maliban dito ay nagkaroon din ng mga pagpupulong kasama si Emmanuel Macron, ang Pangulo ng France. Dito natin makikita na hindi na simpleng nanonood lang ang Vietnam dahil ngayon ay aktibo na itong nakikilahok sa mga usapang may kinalaman sa seguridad at pagkakaibigan ng mga bansa. Samantala, noong September 2024 ay formal na iniangat ng Vietnam ang uri ng ugnayan nito sa United States. Mula sa pagiging karaniwang kaalyado ay naging isa na itong tinatawag na Comprehensive Strategic Partner. Isang antas ng relasyon na bihira lang ibigay. Makalipas lang ang ilang buwan, noong buwan ng April ay napabalita na pumirma na ang Vietnam ng kasunduan para bumili ng 24 na F-16 Viper fighter jets.
Isa rin ito sa mga pinakaimportanteng kasunduan sa larangan ng depensa sa pagitan ng Vietnam at Amerika. Ang mga F-16 Viper ay hindi karaniwang mga eroplano. Isa ito sa pinaka-advanced na klase ng jet fighter na may kakayahang sumabay sa mga air force ng malalaking bansa. Kaya ang pagbiling ito ng Vietnam ay hindi lang simpleng pagbili ng armas, kundi isa rin itong malinaw na mensahe. Ang mensahe nila ay pagod na kaming umasa sa China. Ayaw na naming tumanggap ng technology na may kasamang kondisyon. Gusto na naming umangkop sa mga kaalyado na may respeto at pantay-pantay na pakikitungo. Sa nakaraang mga taon ay sinusubukan ng China na hikayatin ang mga kalapit nito na bumili ng sariling gawa nilang mga fighter jet. Mas mura ito kumpara sa gawa ng mga bansa sa kanluran at sinasabi rin nilang kapantay ito sa quality. Pero nang piliin ng Vietnam na bumili mula sa Amerika ay naging malinaw sa lahat na ayaw na nilang makipaglaro sa patakaran ng China. Pinili nilang makiisa sa mga bansa na mas pinaniniwalaan nilang maaasahan at tapat. Gayun din naman para sa leader ng China na si Xi Jinping ay isa itong malaking dagok. Bukod sa nawalan siya ng oportunidad na palawakin ang impluensya ng kanyang bansa, ay nasaktan din ang kanyang pride, lalo na't matagal nang umaasa ang Vietnam sa mga armas mula sa Russia, na kilala ring kakampi ng China. Kaya ang biglang paglipat ng Vietnam sa panig ng Amerika ay isang matinding pagkabigla para sa dalawang higanteng bansa. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang kwento. Nitong buwan ng Mayo ay bumisita si Emmanuel Macron sa kabisera ng Vietnam na Hanoi. Hindi ito basta simpleng pagbisita. Nakipagpulong siya mismo sa mga pinuno ng bansa, kabilang na si Communist Party Chief To Lam. Sa kanyang talumpati ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at maayos na pakikitungo sa mga karatig na bansa. Dahil sa pagbisitang ito ay napirmahan ang ilang kasunduan na may kinalaman sa energy, transportation at depensa. Sa parehong okasyon ay iniangat din ng France ang antas ng relasyon nito sa Vietnam at ginawa itong comprehensive strategic partner. Sa kasaysayan ay France ang unang bansa mula sa European Union na gumawa ng ganitong hakbang. Pero para tuluyang maunawaan kung bakit puno ng galit ang Vietnam laban sa China, ay kailangan nating balikan ng mahabang kasaysayan ng dalawang bansa. Sa loob ng maraming taon ay naging magulo ang relasyon ng Vietnam at China. Mula sa panahon ng mga tributes ay patuloy itong nauwi sa mga sigalot at labanan. Sa kasalukuyan, ang pinakagitna ng tensyon ay ang agawan sa mga isla sa South China Sea, lalong-lalo na sa Paracel at Spratly Islands. Ang mga isla na ito ay hindi lamang mayaman sa isda at langis, kundi may malaking halaga rin pagdating sa strategic position sa rehiyon. Kaugnay nito, ang Paracel Islands na tinatawag ng China bilang Xia Islands ay binubuo ng mahigit sa 30 pirasong isla. Sa ngayon ay hawak na ito ng China pero inaangkin pa rin ito ng Vietnam at Taiwan. Noong 1974 ay sinakop ng China ang Paracel Islands mula sa Vietnam matapos ang isang madugong sagupaan. At makalipas ang ilang taon, noong taong 1988 ay nagkaroon muli ng sagupaan sa Spratly Islands kung saan maraming Vietnamese soldiers ang nasawi. Sa katunayan ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga Vietnamese ang sakit na dulot ng mga pangyayaring iyon. Sa paglipas ng panahon ay lalo pang lumala ang kilos ng China sa karagatan. Pinalalayas nila ang mga Vietnamese fishermen, tinatakot gamit ang mga barko at may mga ulat na sinasaktan pa ang mga tao. Isang halimbawa ay ang insidente noong September 29, 2024. Isang maliit na bangkang pangisda mula sa Vietnam ang napaligiran ng dalawang barko ng China malapit sa Paracel Islands. Ayon sa ulat, halos 40 Chinese personnel ang sumampa sa bangka, sinaktan ng mga mangingisda gamit ang mga bakal at may isa pa na nawalan ng malay. Kinuha rin nila ang halos 4 na toneladang huli pati ang mga kagamitan ng bangka bago sila pinayagang makauwi. Samantala nagsimula ang panibagong tensyon nang may ulat na binugbog ng ilang tauhan mula sa China ang mga mangingisda ng Vietnam malapit sa bahagi ng Paracel Islands. Dahil dito ay agad na umalma ang pamahalaan ng Vietnam. Humiling sila ng bayad pinsala at ng agarang pagpapalaya sa kanilang mga kababayan. Pero gaya ng inaasahan ay hindi ito pinansin ng panig ng China. Imbes na makipag-usap ay iginiit pa nilang ang mga mangingisda ay lumabag daw sa teritoryo nila. Ngunit hindi lang dito natatapos ang issue. Sa nakalipas na maraming taon ay unti-unting pinalawak ng China ang presensya nila sa South China Sea. Sa halip na simpleng paglalayag ay mas pinili nilang magtayo ng mga isla sa mga lugar na hindi naman dapat sa kanila. Ang mga dating simpleng coral reef na halos wala namang laman ay ginawa nilang malalaking military camp.
May mga paliparan, mga radyo at signal base, pati daungan ng barko. Ilan sa mga lugar na ito ay ang Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef. Ang dati simpleng mga piraso ng bato sa gitna ng dagat, ngayon ay para na ring mga lumulutang na kampo ng sundalo. Sa ganitong paraan ay unti-unting pinapalawak ng China ang kontrol sa dagat. Hindi lang ito para sa isda o langis dahil kinokontrol din nila ang mga daanang dinaraanan ng mga barko mula iba't ibang bansa. Ito rin ay may direktang epekto sa mga bansang umaasa lang sa kalakalang pandagat, lalo na ang Vietnam. Ngunit hindi nananahimik ang Vietnam. Sa halip na umatras ay lumaban sila sa sarili nilang paraan. Mula noong November 2023 ay nagsimula silang palawakin din ang sarili nilang bahagi ng mga isla sa South China Sea. Sa loob ng ilang buwan ay nakapagdagdag sila ng lupa na umaabot sa total na 2,360 hectares sa loob ng Spratly Islands. Isa sa pinakamalaking proyekto ay ang Sabar Canada Reef. Sa loob lamang ng 6 na buwan ay halos dumoble ang laki nito. Ngayon ay umaabot na sa 4,318 meters ang haba na sapat na para pagtayuan ng runway na may habang 3,000 meters na kayang tapatan ng mga base ng China. Pero hindi lang pagpapalawak ng lupa ang ginagawa ng Vietnam. Mas naging matapang na rin sila sa pagbibigay ng pahayag sa harap ng buong mundo. Kung dati ay tahimik lang sila sa mga paninira at pananakot, ngayon ay binubunyag na nila ang lahat ng ginagawa ng China. Ipinapakita rin nila ang ebidensya, kinukwento nila ang totoong nangyayari at hindi na sila pumapayag na itaboy ng tahimik. Sa bawat paglabag ng China ay mas lumalakas ang sigaw ng Vietnam at sigurado silang maririnig sila hindi lang ng mga kalapit bansa kundi ng buong mundo. Gayun din naman sa kabilang bahagi ng labanan ay may isa pang larangan kung saan unti-unti ring hinahamon ng Vietnam ang China. At ito ang ekonomiya. Sa loob ng maraming taon ay nakadepende ang Vietnam sa mga produkto mula sa China. Kabilang dito ang mga electronics, machines at iba pang raw materials na ginagamit sa paggawa ng kanilang mga produkto. At noong 2024 ay umabot sa $144 billion ang halaga ng mga produkto mula sa China. Tumaas ito ng halos 30.1% kumpara sa nakaraang taon. Sa buong kalakalan ng Vietnam ay halos 26% ang galing sa China. Pero habang lumalaki ang mga numerong ito, ay napagtanto ng mga leader ng Vietnam na hindi pwedeng umasa palagi sa iisang bansa, lalo na kung ito ay ginagamit bilang sandata sa politika. Kaya nagsimula silang maghanap ng ibang kasunduan sa ibang bansa. Nakipag-ugnayan sila sa maraming panig ng mundo, kabilang na ang mga bansa sa North America, Europe at Asia. At noong 2024 ay umabot na sa $132 billion ang kabuuang halaga ng kalakalan nila sa United States. Malaking pag-angat ito kung ikukumpara sa halaga ng kalakalan nila sa China ilang taon ang nakalipas. Bukod pa rito ay member na rin ngayon ang Vietnam ng 16 na free trade agreements. Ibig sabihin ay may access na sila sa maraming market sa buong mundo na hindi kailangang dumaan sa mga patakaran o presyong itinatakda ng China. Ang layunin nila ay hindi lang makabenta ng produkto, kundi makalaban sa isang patas at malayang kalakalan. Maliban pa rito ay nagkaroon din ng ilang issue tungkol sa mga produkto na sinasabing galing sa China ngunit tinatakang made in Vietnam para makaiwas sa buwis sa ibang bansa, lalo na sa United States. Dahil dito ay agad na kumilos ang Vietnam para ipakita na hindi sila sang-ayon sa ganitong sistema. Kaya noong buwan ng May ay abala si Prime Minister Pham Minh Chinh sa pag-uusap at pag-aayos ng mga paraan para hindi sila maapektuhan ng taripang umaabot sa 46% na banta mula sa Pangulo ng US na si Donald Trump. Samantala, ang mabilis at matalinong pag-aksyon ng Vietnam sa mga isyong ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na makipagsabayan. Kaya nilang sumunod sa mga pandaigdigang pamantayan at kaya rin nilang ayusin ang sistema ng kanilang produksyon. At habang nangyayari ito, ay napansin na rin ng maraming negosyo mula sa ibang bansa ang potensyal ng Vietnam bilang bagong lugar para sa investment. Samantala sa nakalipas na ilang taon ay unti-unting umangat ang Vietnam bilang isa sa mga bansang tinitingala pagdating sa paggawa at teknolohiya. Habang naghahanap ang maraming kumpanya ng mas maayos at mas murang lugar para ilipat ang kanilang mga pabrika, naging isa sa pangunahing pagpipilian ng Vietnam. Dati, laging China ang nangunguna sa larangang ito. Pero ngayon ay tila unti-unti nang nahihigitan ito ng Vietnam. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. Pero ang pinakapayak na paliwanag ay simple. Mas mura ang gastos sa production sa Vietnam, mas maayos ang takbo ng pamahalaan, at mas kalmado ang kapaligiran pagdating sa usaping politika.
Habang patuloy na lumalaki ang tensyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa kanluran, kabilang ang Estados Unidos, sinasamantala ito ng Vietnam para ipakita na isa itong mapagkakatiwalaang kapalit. Ang mga kumpanyang gumagawa ng electronics, gamit sa bahay at iba pang makabagong produkto ay nagsimulang lumipat ng kanilang produksyon sa Vietnam. Hindi na ito simpleng hakbang ng pagtitipid lang. Ito ay isang matalinong desisyon upang makaiwas sa mga problema ng global supply chain. Marami sa mga kilalang kumpanya sa buong mundo ay nagsimula ng magbukas ng mga planta sa Vietnam. Sa loob ng ilang taon lang ay naging mahalagang bahagi na ng global production ng bansa. Sa halip na umasa lang sa produksyon ng murang produkto ay sinisikap na rin ng Vietnam na iangat ang quality ng kanilang mga nililikha. Unti-unti nilang pinapatunayan na kaya rin nilang gumawa ng mas komplikado at mas mataas na uri ng teknolohiya. Hindi lang ito pagbabago ng imahe, kundi pagpapakita na handa silang makipagsabayan sa mga bansang matagal nang nangunguna sa industriyang ito. Ngunit hindi lang sa larangan ng teknolohiya at produksyon umangat ang Vietnam, pati na rin sa usaping militar ay makikita ang mabilis nitong pagbabago. Habang nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa South China Sea, ay hindi nananahimik ang Vietnam. Ipinapakita nilang handa silang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at teritoryo. Isa sa mga hakbang na ginawa ng bansa ay ang pagbili ng mga modern fighter jets. Ang mga ito ay may kakayahang magbantay at lumaban sa himpapawid, bagay na napakahalaga lalo na kung may bantang lumapit sa mga lugar na inaangkin din ng iba. Ang mga eroplano na nakuha nila ay may mga advanced system na kayang tumukoy at tumama sa target kahit nasa malayong distansya. Ayon sa ilang ulat, umabot sa $5 billion ang kabuuang halaga ng kasunduan para rito. Ipinapakita nito na handang gumastos ang Vietnam para tiyakin ang kanilang seguridad. At hindi lang basta kagamitan ang binili nila, kasama rin dito ang suporta, pagsasanay at iba pang teknolohiyang makatutulong sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga bagong alyansa na nabubuo. Matapos alisin ng Estados Unidos ang pagbabawal sa pagbebenta ng armas sa Vietnam noong taong 2016 ay mas naging bukas ang dalawang bansa sa kooperasyon. Sunod-sunod ang tulong at kasunduan. Nagpadala na rin ng mga Coast Guard vessel, kagamitan sa komunikasyon at ngayon nga ay mga fighter jets. Bukod sa Estados Unidos, nakipag-ugnayan na rin ang Vietnam sa iba pang bansa. Ang bansang France ay nangakong magbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pagsasanay sa militar at pagbabahagi ng makabagong teknolohiya. Ang Japan ay tumutulong sa pagprotekta sa karagatan, habang ang India ay nagbukas ng posibilidad na magbenta ng mga naval weapons. Pati ang South Korea ay nagpapakita ng interes sa mas malalim na ugnayan sa larangan ng depensa. Lahat ng ito ay palatandaan na hindi nag-iisa ang Vietnam sa paninindigang ito. Ang bawat kasunduan, bawat barko at bawat eroplano ay hindi lang simbolo ng lakas, kundi ng tiwala ng ibang bansa sa Vietnam. Pinapakita nito na marami na rin ang naniniwala na kayang maging isa sa pinakamatatag na bansa sa rehiyon ng Vietnam. Sa halip na manatiling tahimik at umaasa sa iba, ay pinipili nitong tumayo sa sarili niyang paa. Pero ngayon hindi na lang ito usapin ng produksyon o teknolohiya. Isa na itong malawakang hakbang tungo sa pagiging mas malaya, mas matatag at mas may kumpiyansa sa sarili. Sa bawat bagong pabrika na bumubukas, sa bawat kasunduan na nilalagdaan at sa bawat sundalong sinasanay ay lalong tumitibay ang posisyon ng Vietnam bilang isang bagong puwersa, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Gayun din naman habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Vietnam at China ay hindi na natutulog ang mga hakbang ng gobyerno ng Vietnam. Unti-unti ngunit tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagpapalakas sa kanilang kakayahan sa dagat, himpapawid at diplomatic position. Sa tulong ng ilang kaalyado ay nakatanggap ang Vietnam ng mga barkong pandagat na makakatulong sa pagbabantay ng kanilang karagatan. May mga metal shark patrol boats na mabilis kumilos at kayang pumasok sa mga bahagi ng dagat na hindi nararating ng mas malalaking barko. Bukod pa rito may mga training aircraft din na ginagamit sa pagsasanay ng kanilang mga piloto upang maging mas mahusay ang kanilang air force. Dahil dito ay mas napapalakas ang kakayahan ng Vietnam na magbantay, magdepensa at kumilos nang hindi kailangang umasa sa iba. Ngunit hindi lang sa mga kagamitan umiikot ang pag-unlad ng Vietnam. Sa mga nakaraang taon ay mas lumalim ang ugnayan nila sa ibang bansa pagdating sa seguridad. May mga pagsasanay na magkatuwang nilang ginagawa
may mga pulong na laging sinasagawa kung saan pinag-uusapan ang mga posibleng banta sa rehiyon at may mga palitan ng kaalaman na tumutulong upang mas maging handa ang bawat panig. Hindi na gaya ng dati na halos walang pakialam ang ibang bansa sa Vietnam. Ngayon ay isa na itong mahalagang bahagi ng usapin sa seguridad sa Southeast Asia. Ipinapakita ng Vietnam na hindi na sila basta mananahimik. Hindi na sila basta papayag na laging nasa ilalim ng kapangyarihan ng China. Sa halip na matakot ay mas pinapalakas ng Vietnam ang kanilang puwersa. Bumili sila ng mga gamit na makakatulong sa kanilang depensa tulad ng air defense system at maliliit na warships na gawa sa ibang bansa. May mga training programs din silang isinasagawa kasama ng ibang bansa upang matutunan ng mas epektibong taktika. Ang lahat na ng ito ay hindi para mag-udyok ng gulo, kundi upang ipakita na hindi sila basta-basta. Kahit alam nilang mas malaki at mas maraming kagamitan ng China, naniniwala ang Vietnam na kung magiging maayos ang kanilang depensa at matalino ang bawat kilos, ay magagawa nilang harapin ang anumang banta. At habang nagpapatuloy ang lahat ng ito sa larangan ng militar, ay may isa pang mahigpit na labanan ang nangyayari. Ito ang labanan sa politika at diplomasya. Sa mga pagpupulong ng ASEAN ay mas aktibo na ngayon ng Vietnam. Sa halip na manahimik ay nagsasalita na sila laban sa mga ginagawa ng China sa karagatan. Noong 2024 ay idinaos ang ASEAN Summit sa Hanoi at dito hayagang sinabi ng Vietnam ang kanilang pagtutol sa pananakot sa mga mangingisda at pag-aangkin ng mga bahagi ng dagat na hindi naman pag-aari ng China. Dahil dito ay napalapit sa kanila ang mga bansang gaya ng Pilipinas at Malaysia na nakakaranas din ng kaparehong problema. Pinipilit din ng Vietnam na magkaroon ng malinaw at patas na mga alituntunin sa South China Sea. Alam nilang kung walang konkretong gabay, mas madaling makapang-abuso ang China. Kung kaya't sa pamamagitan ng mga meetings ay ginagawa nila ang lahat upang maipasa ang mga patakaran na pipigil sa gulo. Noong ASEAN meeting ng 2024, ay malinaw ang mensahe ng kanilang Prime Minister na si Pham Minh Chinh. Aniya kailangan ng matibay at malinaw na kasunduan upang mapilitan ng China na sumunod dahil kung hindi, masisira ang pangalan nila sa harap ng buong mundo. Karagdagan pa rito, mas naging matapang na rin ang mga opisyal ng Vietnam. Noong buwan ng May, sa harap ng United Nations ay tahasang sinabi ng kanilang leader sa Communist Party na si To Lam na dapat sundin ng lahat ang international law. Binanggit niya ang naging ruling noong 2016 na nagsasabing walang legal na basehan ang halos kabuuang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Kahit pabor ito sa Pilipinas, ginagamit din ito ng Vietnam upang ipakita na malinaw ang paglabag ng China sa batas. Ngunit hindi lang ito basta mga salita. May mga official documents na rin silang isinampa sa United Nations. Kasama na ang mga lumang mapa at kasaysayan na nagpapatunay na ang ilang bahagi ng dagat ay matagal ng bahagi ng Vietnam. Taliwas ito sa tinatawag na 9-dash line ng China na gustong angkinin ng halos buong South China Sea. Bagamat matagal ang proseso, bawat dokumento na kanilang inihain ay isang hakbang para maipakita sa buong mundo kung sino ang tunay na lumalabag. Pero ang maganda rito, hindi lang ito mga aksyon ng pamahalaan. Sa loob ng bansa ay damang-dama rin ng mga mamamayan ang pagkilos. Mas naging makabayan ang damdamin ng tao. Ang galit sa China ay hindi na lang basta usapan, kundi naging bahagi na ng kanilang pakikibaka bilang mga Vietnamese. Noong 2014 ay nagkaroon ng malawakang protesta matapos magtayo ang China ng oil rig sa karagatan ng Vietnam. Ngayon sa taong 2025 ay mas matindi na ang paninindigan ng taong bayan. Sa social media ay marami ang nananawagan na huwag nang bumili ng mga produkto ng China. Hindi lang ito simpleng pakikiuso, kundi seryosong panawagan mula sa puso ng bayan. Sa mga balita, madalas na ipinalalabas ang mga ulat tungkol sa ginagawa ng China, tulad ng pagbabawal sa pangingisda at pagtatayo ng mga facilities sa mga reef na matagal ng pag-aari ng Vietnam. Isa sa mga pinakatumatak sa isipan ng mga tao ay ang documentary tungkol sa labanan sa Spratly Islands noong 1988 kung saan 64 na sundalong Vietnamese ang napatay ng puwersa ng China. Maraming nanood, maraming naluha at lalong tumibay ang panawagan para ipaglaban ang dignidad ng bayan. Pero kahit kontrolado ng estado ang media, tila hinahayaan ng pamahalaan ang paglabas ng mga kwento ng pakikibaka laban sa China. Marahil ito ay paraan upang palakasin ang pagkakaisa ng mamamayan. Noong nakaraang taon ay libu-libong tao ang nagmarcha sa mga lansangan ng Hanoi at Ho Chi Minh City. Bitbit nila ang mga placard na may mga katagang China lumayo sa aming dagat at Vietnam matatag.
Ang mga ito ay hindi lang simbolo ng protesta, kundi pagpapakita ng tunay na damdamin ng bayan. Hindi lang ito usaping teritoryo. Kasama na rin dito ang usapin sa kabuhayan. Maraming mga negosyo ang nahihirapan dahil sa dami ng produktong galing China. May mga lugar kung saan hindi na makapangisda ang mga lokal dahil sa banta ng mga barko ng China. Sa Danang, mahigit 5,000 katao ang nagprotesta matapos makita ang isang barko ng China malapit sa oil rig ng Vietnam. Sa mga mata ng karaniwang mamamayan ay malinaw ang lahat na inaangkin ng China ang mga reef at islang matagal ng bahagi ng kanilang bansa. At sa gitna ng lahat ng ito ay unti-unting lumilinaw ang isang bagay. Para sa Vietnam, hindi ito simpleng usapin ng diplomasya o militar. Ito ay tungkol sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. At sa harap ng lahat ng pag-aabuso at banta ay malinaw ang kanilang sagot. Hindi na sila papayag na apihin.